Sa last episode, nalaman natin kung magkano nga ba ang kinikita ng isang joyride rider sa 8 hours na duty. At ngayong araw ay alamin natin kung kaya nga bang maka 2,000 pesos ang isang joyride rider sa isang araw. Tara, samahan niyo ako. FYI lang na hindi pare-pares ang kinikita ng mga joyride rider, depende yan sa araw, booking at sipag mo. Kaya kung mangbabash ka, open naman yan dito. Okay. First booking of the day, long ride agad 523. Pupuntang Parañaque. First booking pala natin is from here sa San Mateo Rizal going to Parañaque for 523 pesos. Bali ang layo pala niya is 33 kilometers away from here sa San Mateo. Walang signal kayo? Ako AWS. Booking nyo may paglabas ko. Kaya mabilis lang. After ng mga pang biyahe, nakarating na tayo dito sa may Parañaque at kumita tayo dyan ng 523 pesos. At dahil ilang minuto na rin tayong hindi napapasukan sa lugar na yon, umikot-ikot muna tayo at hanggang nakuha ko yung booking na papuntang Pasig. Bali from here sa may Parañaque going to Pasig for 17 kilometers at ang fare niya is 260 pesos. After nga niyan, nakarating na tayo dito sa may Pasig City at kumita tayo dyan ng 260 pesos. Alright guys, so tawag dito na drop na natin si Sir and nandito tayo sa may Pasig and time check is already 12:38 na. 12:30, tama. Tapos nakaano na rin tayo siguro 523 plus 260, 783 pesos tayo for almost 2.5 hours na tayong trabaho. Sinwerte lang tayo nung unang booking tapos sumunod ulit ito, long ride ulit. So nakadalawang long ride na tayo. And siguro kakain muna tayo mga tol kasi wala pa akong masyadong breakfast. Nagagalang kinain ko kanina, tinapay. So yun, balitaan ko kayo mamaya guys, and let's go! After nga natin kumain, nakuha naman agad tayo ng booking. Bali from here sa may Pasig going to Santa Mesa for 153 pesos. Ay, Kevin Bali ang layo pala niya is 11 kilometers from here sa may Pasig. At dahil walang masyadong traffic nakarating tagad tayo dito sa may Manila at kumita tayo dyan ng 160 pesos. At dahil walang masyadong papasok na booking nagpahinga muna tayo dito sa may bandang Santa Mesa. After naman ng pahinga nakakuha naman tayo ng booking papuntang Parañaque from here sa may Santa Mesa for 218 pesos. Pagdating nga natin dito sa may Parañaque, kumita nga tayo dyan ng 220 pesos. Napasukan ulit tayo dito, kakalabas lang natin. Hindi mga tayo nakalayo ay napasukan tayo. Bali from here sa may Parañaque going to Mandaluyong. Bali na sa akin na rin pala natin dito si ma'am na may layong 14 kilometers going to Mandaluyong. Pagdating nga natin dito sa may drop off, actually ang fare lang talaga ni ma'am is 194 pero ginawang 250 pesos. 250 boy. Pumasok sa atin, magtatapa pa ako. Uy. Huwag to wallet. Tsaka na tayo mag-wallet pag sobrang na. Tapos po na kaya tayo 50. Waiting na lang tayo mga tol. Medyo ganito lang talaga pag hindi naka-on yung auto accept po mga tol. Talagang medyo matatagal yung interval. Kanina sobrang naip na. Gusto ko na talagang i-on yung auto accept. Pero yun nga, medyo malakas-lakas kasi yung booking ngayon pag Friday. So baka just in case makapili pa ako ng mga magaganda. Kaysa pag in-auto accept ko kasi baka sobrang bababa pa rin ng mga pumasok sa akin or yung mga short ride lang. Maganda pa rin pag long ride para hindi ganun kapagod. I mean kasi pag mas maraming yung nasasakay mo tsaka malapitan lang na booking, parang mas nakakapagod. So tinaray ko lang muna to. Pero pag hindi talaga tayo napasukan dito ng ilang minuto, yun ko na yung auto accept ko.
After ng merienda ay nakakuha naman tayo ng booking papuntang Las Piñas. Ay, meron po. After ng mahabang biyahe, nakarating na tayo dito sa may Las Piñas and sobrang dami kong natutunan kay sir dahil isa siyang marketing and at the same time isa siyang preacher and nagulat ako nang sabi niyang ipagpipray niya ako. Lang sa ano ko, sir. Sa career ko ngayon. Guru, sir, ano? Hindi, okay na yun, sir. Father, we thank you for the life of Fred. Nakikita niyo po yung desires niya na mag-increase ang kanyang income, ang kanyang profit. Father, Lord, bless the desires of his heart. Also, Panginoon, yung kanyang works of his hand. Lahat po ng gagawin niya, especially sa vlogging, alam po namin na lahat ng talents ay nanggagaling sa inyo. Kaya i-glorify niyo po siya. May glorify po kayo niya through this vlog. Hindi ko na rin tatapusin yung prayer and sa to sobrang gumaan talaga yung pakiramdam ko pagtapos niya akong ipag-pray. Yan mga tol, sobrang ano ni sir, sobrang bait. Actually, yes, habang nasa biyahe, he's a marketing specialist and also nagpipreach din siya. So, sobrang dami kong natutunan kay sir while nasa biyahe kami. Ito yung masarap sa trabaho na to, na iba't ibang tao yung makikilala mo, na iba't ibang tao rin yung makakausap mo. And parang sobrang dami kong nalaman kay sir, dami kong kasi marketing siya eh. So, syempre, as a content creator, wala naman akong background sa marketing and kung paano ko ipopromote yung mga videos ko, paano ko, kumaga parang ipapangalat yung mga contents ko, mga ganun. So, ayun, bali, thank you sir, thank you po. Bali, biro mo, pinag-pray pa tayo. After nga nating gumapang, nakuha tayo ng booking papuntang Pasay. Ang fare lang talaga niya is 93 pero ginawang 120 pesos. Sige sir, Yosing. Pasay lang kayo sir? Ha? Pasay lang kayo? Sakto book na sir, nakatambay ako. Okay, nagpupunta ko na ako, nakita kita ko yung Yossi, ako kumakain yung After nga ninadrop na rin natin si sir at kumita tayo dyan ng 120 pesos. Binigyan tayo ng mga tol, mogo-mogo kasi parang ito ate ni sir. Tapos binigyan tayo ng 120, 93 lang yung fare. Sarap. Dito tayo sa may Baclaran ngayon. Feeling ko daming booking ngayon dito, magulo eh. After nga nakakuha tayo ng booking from Pasay going to Makati and hindi ko na rin siya na video dahil medyo confidential din yung booking and 64 lang talaga yung fare pero ginawang 100 pesos. Ko-complete ko na. Nandito tayo ngayon sa may Makati. Actually, after nun kumain mo na, uy, tagig oh. 70 pesos yung yung tip. 9 kilometers. Alright guys, halos ilang minutes din tayo nagantay. Parang 20 minutes tayo namili ng booking. Kasi mga papasok mga gurame. So gusto ko parang yung mabilisan na. So ayan, nakakuha tayo ng booking. Ito na yung pang 2,000 natin na kita mga tol. Gross income yun mga tol ha. Pag nakuha natin ito yung booking na to. Tapos pupunta siya ng Tondo from here sa may Makati. So pick upin na natin si ma'am or sir. And let's go! Hello po. Hello po. Sir, sa Joyride po? Nasaan na po kayo? Sir, dito na po ako sa may hotel po. Ay, mismo tapat, sir? Opo. Bali, ito na yung last booking na kinuha natin. Bali, from here sa may Makati going to Tondo for 215 pero ginawang 250 ni sir. After nga niyan, nakarating na tayo dito sa may Tondo at kumita tayo dyan ng 250 pesos. So yun guys, bali kakatapos ko lang gawin yung vlog and kumita tayo doon ng 2,142 pesos. Natapos tayo ng 7:41 PM. So nag-start tayo ng 10 AM, then natapos tayo ng 7:41 and kumita tayo ng 2,142 pesos. And FYI lang po na hindi po laging ganito. Siguro sinuwerte lang talaga ako ng first booking ko na mataas kagad tapos nagsunod-sunod. And hindi ko kasi nun yung auto accept since Friday naman malakas yung booking that time.
So baka para po sa magsasabi na hindi laging ganito, opo, hindi naman talaga laging ganito. Minsan lang talaga na talagang pag yung yung Friday or mga bagong sahod ng mga tao. So syempre, minus mo doon ng 350 na tinapap natin. If I'm not mistaken, kung di ako nagkakamali, I think nasa 350 yung tinapap ko, tapos 80 pesos na pagkain and 50 pesos sa maintenance and other expenses. So most probably pwede kang kumita ng 1,500 to 1,600 nung araw na yon. And actually nagdahi pa ako nung time na yon, so hindi ko na rin total yon. So yun, posible bang magkaroon ka ng 2,000 sa Joyride isang araw? Yes, posible naman po. Depende rin sa sipag mo, or pwede magdahi ka ng umagang gabi, kaya mo talagang maabot yun. So maraming salamat kung nakapag dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung gusto nyo yung mga ganitong content. And para sa may mga pa-challenge, comment down below mga tol, and mamimili ulit ako. So see you next vlog. Peace out.